At matapos mabisto ang bentahan ng tinatawag na chonky latte, yung inulat namin kanina, o yung tinatawag na mga marijuana candy sa mga eskwelahan. Unang nabalita po yan dito sa 24 oras, mga kapuso. Naalarma na ngayon ang mga magulang sa ilang paaralan. At yan ang tinutukan ni Marisol Abduraman. Hindi raw maiwasang mag-alala ng mga nakausap naming mommy nang mapanood kagabi sa 24 oras ang balita tungkol sa mga gummy bear at chonky latte o tsokolate na may halong marijuana na ibebenta raw kasi ang mga ito sa mga eskwelahan. Hindi po yun maganda talaga nga ganun nangyayari. Siyempre nakaka-apekto yun sa mga bata. Kaya ang Department of Health nakikipag-ugnayan na raw sa PDEA. Maliwanag naman daw na masama ang epekto nito at ang intensyon daw ng mga gumawa nito, sirain ang mga bata. Ang intensyon nila ay mapahamak at maging adik, yung mga hindi naman dapat maging adik. Sa umpisa marijuana, susunod shabu. Ayon kay Asik Tayag, delikado sa mga bata ang makakain ng mga candy o anumang pagkain may halong marijuana. Ang epekto raw nito, magbabago ang pag-iisip ng mga bata. Minsan, nauuwi pa sa hallucination. Magiging high po sila at sila'y naglalaro, maaaring maging madalas yung aksidente o injuries. Na sa kanila hindi sila nakakaramdam ng sakit, yung pala ay may sugat na sila, may bali. Kasi nga high nga sila. Sa Indiana sa Amerika, 11 estudyante ang naospital ng isang linggo matapos kumain ng gummy bears na mayroong tetrahydrocannabinol o THC, ang active ingredient ng marijuana. Pare-parehong nakaranas daw ng pagbilis ng tibok ng puso at hallucinations ang mga estudyante. Ang principal ng Kamuning Elementary School, abala sa pagbubusisi sa listahan ng mga pagkain at inumin mula sa kanilang mga supplier. Ito'y para makatiyak na healthy ang mga ito at naaayon sa DepEd order na dapat ay walang makakapuslit ng mga pagkain hindi ligtas. Hindi kami kumukuha ng gummy bear. Chocolate wala rin. Kahit na candies bawal talaga. Sa kanilang kantin, bukod sa mga biscuits, kanin, ulam, nilagang saging at mais ang mga paninda na niluto sa school. Bumibili ka ba ng pagkain sa labas ng school? Bakit? Kasi madumi. Isa rin sa hakbang na ginagawa ng Kamuning Elementary School para matiyak na hindi lamang healthy kundi ligtas ang mga kinakain ng mga bata ay yung tinatawag nilang supervised recess. Tulad halimbawa sa classroom na ito, recess time nila ngayon, nagmemerienda sila habang nasa loob ng classroom ang kanilang teacher. Pinagbabawalan po sila ng tatay nila na bumili kung saan ng mga pagkain. Huwag po bumili talaga ng mga pagkain sa labas ng school. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.